Alright, magandang gabi. One Gun Pilipinas, mga kapatid sa ating grupo, no? Kumusta po kayo? At ngayon po ay Huwebes ng gabi. Kung nasaan man tayo ngayong gabi, ay sana nasa maayos tayong mga kalalagayan, mga kapatid, no? At sana po ay ayos ang inyong kalagayan at kayo ay nasa mabuting kalusugan, no? At sana po naghapunan na po ang lahat, no? Sabi nga nila. At huwag tayong magpapalipas ng gutom, no? At maraming salamat sa patuloy na umaantabay sa ating programa, no? Pasalamat tayo, no? At sa awa at gabay ng Panginoon, natatapos po ang taon na tayo ay maayos po. Nasa maayos tayong pamumuhay, mga kapatid, sa One Gun Pilipinas, no? At yun, pakishare po yung ating live para maabot yung ating mga kapatid at makapaantabay ngayong gabi, no? At maganda po ang ating topic, mga kapatid, no? Ang pag-uusapan natin ay yung mga experience ng mga kapatid natin na gun owner sa kalsada, sa kapitbahay, sa kanilang mga nakakaalitan, no? At ano po ito, pag-aralan natin, no? Mag-i-review natin yung mga dati nating napag-uusapan, no? At para po sa kaalaman ng mga bago nating member, ano ba yung mga tinuturo ng One Gun Pilipinas na atin pong palaging ipinapaalala sa mga membro na iwasan po yung mga walang kabuluhang pagtatalo, no? Dahil alam niyo po, napakadelikado para sa isang gun owner na mapunta tayo sa sitwasyon na kung saan ay maaari tayong magdesisyon ng mali gamit ang ating mga baril, no? Alam po natin lahat yan, mga kapatid, no? Lalo itong mga nasa tamang edad na, no? Ibig sabihin yung mga nasa tamang edad na yung nasa edad na po ng 30 pataas. Ibig sabihin, ang tamang edad natin ay 18, no? Pero ibig sabihin po yung nasa tamang ano na po, pananaw sa buhay, no? Mostly tayo, ako po, actually nag-mature po ako. Ang inyong lingkod, I think nung edad na ako talaga ng 30. No, doon ako nagsimula na nakakapag-isip po ng ano, no, ng mas maayos kumpara nung bata-bata tayo, mga kapatid. And that is normal. We learn from our experience at as we go along, as we grow old, as we mature, ay nagkakaroon talaga tayo ng mga realization, no? So ayan, paki-share po yung ating live para po maabot natin yung ating mga kapatid, no? At masaya po ako, no? Doon na kanina napanood ko yung vlog ni Bogart Tourer, no? Yung isang member natin na PA, no? Protective agent, no? At least na-avoid niya na makipag-away sa kalsada dahil siya po ay alam niyo po, binusinahan ng malakas, nagulat yung mama, no? Experience po natin yan, mga kapatid. Maski ako po, may mga ganun talagang motorista, no? Yung parang sasadyain at tututukan ka tapos bigla kang bubusinahan kasi naka 4 wheels sila eh. Tayo ay 2 wheels, mga kapatid. Malaki ang risk natin. Dalawang gulong, tumitimbang tayo dyan, mga kapatid, no? Experience ko yan. Kasi mas mahilig po akong magmotor kaysa mag 4 wheels, mga kapatid. O, talagang buhay ko po ay motor, no? Sinubukan ko magmotor ng 1 taon pero wala po. Hinahanap ng katawan ko ang motorsiklo, no? Kaya yan mga may edad nating member dito, no? Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pag nagmumotor ako, tinatawagan ako niyan, sir, delikado, nagmumotor ka, ganun-ganun, no? Hilig po ng katawan ang motorsiklo, no? Pag hindi po kayo nagmumotor, hindi nyo po yun maiintindihan, mga kapatid, no? Pero at any rate, yun nga po, yung experience ni Bogart Tourer, experience ko yun po yung ganyan, yung bigla ka nalang bubusinahan. Lalo na po yung malalaking sasakyan. Minsan nga po, truck, no? Kung kailan nakatapat sa'yo sa kakabubusinahan ng malakas, no? Hindi natin alam, ano ba yun? Ang bubuling nga ba? O ginugulat ka? O naiinis ba siya dahil nandun ka sa harapan niya, no? Pero whatever the reason is, delikado po talaga yun. Pag nagulat kayo, maaari kayong mawala sa control dun sa inyong sasakyan, no? Opo. Dun ko nga po naintindihan. Alam niyo po, may kaibigan ako na nagmumotor sa Japan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, sir, kaya nga bawal po yung malalakas doon na busina sa Japan daw. Kasi nga daw, yun ang dahilan, no? Opo, kaya maski daw yung mga kotse doon, ang busina parang pit-pit, sabi daw, gano'n, mahina lang daw talaga ang busina. So kaya nga pagdating ng mga Japanese car dito sa Pilipinas, pinapalitan natin ng mga malalakas na busina dahil nahihinaan, ano?
Pero ako, I never did that. No, yung mga kotse ko po, hindi ko pinapalitan ng malalakas na busina yan. No? Kontento naman po ako sa busina ng mga kotse natin. No? Pero yung iba ho talaga, pinapalitan ng malakas. Pero yun na nga po, nakakagulat yan. No? At pasalamat tayo at si Sir Bogart ay nakapagtimpi. No? Opo. Kaya tuwan-tuwa po kanina na pinanonood ko. Sabi ko, ito na po yung ating sinasabi na choose not to engage but to disengage, mga kapatid. No? Opo, lalo tayo ay may mga baril, no? Malaki po ang risk niyan pag nagamit natin sa hindi tama at sa maliliit lang na bagay, no? Tinatawag na impulse of moment, nagulat ka, nabigla ka, bumunot ka ng baril, tapos diner ka pa, na hindi mo kayang iputok yan. Napahiya ka, may mga taong nakakita, nasaling ang ego mo. So that is the tendency, no? Baka mabunot mo ang baril at maiputok mo nang hindi mo talaga gustong gawin. Because of that impulse of moment, mga kapatid. Yan ang lagi nating sinasabi. At yung impulse of moment na yan at di nyo na-control yan, ang dulo po niyan, pagsisisihan natin, mga kapatid. At ayaw po namin mangyari sa inyo yun, ng mga member ng OGP, mga kapatid. As much as possible, ayaw po namin mangyari sa inyo yun. Kaya po kami walang sawa ng pagpapaalala, no, sa atin, sa ating mga kapatid sa OGP. Dahil alam natin ang kakahantungan yan, mga kapatid. Alam natin yan, no? Opo. So yan, magandang gabi. Ang chapter leader ng NCR, Marco Yualday, ang Sir Julius Miguel Saludes, ang Totomac Sakdalan, sir. Good evening po. Thank you for watching, no? Salamat po sa panunood, Sir Hilario Aquina, no? Roger Angay de Leon, magandang gabi po, sir. Thank you for watching po. Si Sir Ace Ladipe, no? At ayan, batiin muna natin yung mga ating mga tagapanood, no? Si Don Macasina Gregor, good evening po. Ang President Asher Maginang, good evening tol, no? Si Nong Kayabyab, magandang gabi po sir, thank you for watching. Ayan, si Cloud, no? Si Jail Officer Juan Mejos, thank you for watching, tol, magandang gabi. Ayan. Oscar de los Reyes, Kuya Oscar, magandang gabi po. No? So yan, no? At salamat po sa mga nag-aantabay, no? Yun na nga. At nakakatuwa po yung yung vlog kanina ni Bogart Turer. Nakikita natin yung ating pagpapasensya po ay hindi yan mauuwi doon sa mga mararahas po na pangyayari. Opo, no? Magandang gabi, Sir Francis Bangayan. Good evening, tol. Salamat sa panonood, no? Sa totoo lang po, no, sa loob na po ng halos 3 taon ng ating pagla-live, no, marami po tayong member dito na tumatawag na nag-share talaga ng stories nila, no? At kami po ay nagpapasalamat, no? Tayo man ay hindi magkakakilala ng personal, no? Tayo ay hindi talaga nagkakasama-sama. Sa pamamagitan po ng ating programa, itong ating mga pagtuturo sa live, ay nagagamit po ninyo yung pagtuturo, no? Nagagamit po ninyo yung mga katuruan, no? Kami po dito sa leadership ninyo, masayang-masaya po kami pag ganun po ang nangyayari, pag kayo po ay hindi na-engage. Doon po, nare-realize namin na yung aming pagtuturo po, mga kapatid, ay napapakinabangan ninyo, no? Magandang gabi, Sir Jomer Bilaria, no? Biloria. Yan, ang kasamahan ko yan sa BJMP. Good evening, bro. Thank you for watching, no? So, madali pong, napakadali po kasi pumasok sa trouble, no? Opo, sabi nga ni Joey De Leon, magtapon ka lang daw ng bote ng gin sa kabilang kalye, away na, no? Opo, away na yun. No? Pero ang paglabas po rito ay yung isang, another story, mga kapatid. Hindi ganun kadali, no? Opo. Kaya, sa atin, dito sa OGP, ang turo natin dito, hindi tayo nagbaril para magkatakutan, maging macho, mag-astang siga, magpanggap na pulis, no? Eto, I'm sorry, no? Kasi meron talagang mga ganong gun owner, no? So, sa marami pagkakataon na i-share na rin natin ang mga kwentong ganyan, no? Kaya nagbabaril para magmukhang lespo, no? Magkatakutan, no? So, ang pangit po nung purpose ng pag-aari ng baril, no? RJ Villasencio, good evening po. Ayan, at yan, nanonood si Sir Maverick Sandman, good evening po, sir, no? Alam nyo, mga kapatid, no?
yung behavior kasi nating mga tao, usually, ano po yan, talagang, depende po yan kung papaano tayo nagre-react sa isang situation, no? Yung behavior natin, madalas po, nakokontrol tayo ng mga nangyayari outside, no? Kaya nga kanina sabi ko po yung impulse of moment, no? Yung biglang nabigla ka. Pagkabigla mo, nagalit ka, natakot ka, no? Pag napatakot ka, ang reaksyon mo, magagalit ka, no? Mostly ganun eh. Katulad din kay Bogart, ang iniisip niya, muntik siyang maaksidente. Ang response niya, magagalit siya. Pero ang maganda kay Sir Bogart, na-control niya, no? Pero yung taong nasa likod niya, yung bumusina, ang ipinakita sa kanya ay arrogance, no? So, ang mga tao po, madalas na tao po na mainitin ang ulo. Madalas yan, yun po, mainitin ang ulo. Or sabihin na natin, hindi lang mainitin ang ulo. May mga aggressive behavior. Sila po yung taong talagang ano po yan. Binabat-bat ng kayabangan sa katawan. Meaning, they appear na parang, yung parang tinatawag namin ni AJ na alpha male, no? Parang, pag humarang ka sa daan nila, talagang makakatikim ka, no? Parang gano'n, no? Arrogance po yan, pure arrogance. Mataas ang mga tingin sa sarili. Most of the time, itong mga taong na to, they do not behave. They do not react or respond using logic or intelligence. Opo. Hindi naman po sila, hindi naman sila mahihinang ulo, no? Hindi mahihina po ang utak. Pero they're impulsive, no? May dalawa pong klase ng na may tinatawag na IQ at EQ, no? So, IQ yung level ng intelligence, no? Yung tinatawag naman na EQ, yung emotional quotient, no? That is why minsan may mga matatalinong tao pero poor naman sila sa decision making. Why? Because tinatalo po sila ng tinatawag, mababa po yung nila, yung emotional quotient nila. Magaling po sila pero pag nagalit na sila, nawawala na po yung lohika. Nawawala yung common sense. They cannot even use intelligence already. Kasi yung emotion nila, yun po yung nangingibabaw. So, nag-e-end up po, nagkakamali sila ng desisyon kahit matalino sila. Yun po yung madalas na nangyayari. Kaya sana maintindihan natin, no? So, hinihimay ko po paunti-unti, no? Bakit may mga ganong response, no? So, magugulat ka, professional sir, ganun yung behavior, no? Parang daig pa ng hindi nakapag-aral. So, hindi lang natin nakikita doon, hindi po yung yung level of intelligence or yung education. May problema yung tao sa kanyang EQ, sa emotional quotient. Pag nagagalit na siya, naiinis na siya, na pressure na siya, na stress na siya, ang nangingibabaw po yung tinatawag na yung emotional quotient na po niya ang problema. Hindi na si IQ, kaya kahit sabihin natin doktor pa yan, engineer yan, teacher yan, di ba? Ganun po yung nangyayari, no? Kaya tumatawag po si Sir Bogart, no? Sir Bogart, good evening. Oo, naka-live tayo ngayon kasi natuwa ako ron sa live mo kanina. Ayan, naka-live tayo. Ayan, tumatawag po si Sir Bogart, no? Gusto mo pasampahin kita sa live? Oo. Ayaw, huwag makita mo ulo ko, sir. Okay lang, may na magsampa ka na. Pwede pasampahin kita sa live, katanungin lang kita ng konti, no? Oo. Pwede ka sumampa, magtanong ka lang, magpalit ka lang ng damit. Oo. Ayan, interviewin lang kita ng konti. Kasi hindi, okay lang, lang naman, kung ano yung nangyari lang kanina. Oo. Kasi kanina experience ko rin. Oo, sige. Tapos mag-join ka ron sa live, pindutin mo lang yung join button, ha? Oo, sige. Yeah. So yan, tumawag si Sir Bogart, no, nakakatuwa. Sabi ko nga po, lahat naman tayo halos nakaka-experience ng ganun sa kalsada. Lalo itong mga nagmamaneho. It's both 4 wheels and 2 wheels, mga kapatid. No? So yun na nga po. Minsan po, ganun ang sinasabi natin. Mukha namang edukado. Pero ang kilos, daig pa yung hindi nakatapos ng pag-aaral. So, that is the problem, mga kapatid, yung emotional quotient ng tao, no? So, hindi po nakikita yan sa pinag-aralan, mga kapatid, no? Usually po yan, ang root niyan, yung mula nung bata siya, yung
paano siya paano siya lumaki, ano bang klaseng magulang at anong klaseng turo ang natanggap niya sa magulang or kaya yung nakikita niya yung behavior ng tatay niya, ganoon din, no? Hindi naman po, ito po, I don't, wag po kayong, wag niyo akong mamiskot, no? Pero alam niyo mga kapatid, malaki po kasi yung, yung factor ng, yung developmental stage natin. Sabi nga namin yung formative years na pag-usapan lagi namin ni Tads doon sa aming mga live doon sa Fixing a Home by Fixing the Man. Halimbawa po, nung bata kayo, nagmamaneho ang tatay nyo, nakikita nyo yung tatay nyo, lagi nakikipagtalo, no? Sa kalsada, nakikipagmurahan, nagde-dirty finger. Pag nakikita nyo yun, nung bata kayo, it will become normal to you, na parang okay lang yun. Not all ha, mga kapatid, pero pwede nyo yun ma-adapt, kasi nakikita nyo sa tatay nyo na pwede, na ginagawa niya, di paglaki mo, baka ganun ka na rin, no? Pero not all, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing lahat kasi iba-iba rin ang pag-iisip natin at ang mga emosyon ng bawat tao. Minsan hindi naman din niya na-adapt kung anong meron sa magulang niya, no? Opo. Pero most of the time, may influence po yan, mga kapatid. I'll give you a story, mga kapatid, no? Kwento namin ni Father, 1999, no? During that time, 19 years old po ako, no? Diyan po sa Pampanga, sa San Simon, if I'm not mistaken, San Fernando ba yan o San Simon, Pampanga. Pabalik-balik kami ni Father diyan nung araw kasi andyan po yung Geoscience, yung MGB, Mines and Geoscience Bureau, no? Nilalakad po ni Father noon yung aming license ng quarry niya doon sa Pundakit, no? Doon sa nagsityo sa Sambales. Pabalik-balik po kami ng Mines and Geoscience Bureau diyan sa MGB sa Pampanga, no? One time po bumiyahe kami diyan, no? Merong may motorsiklo na padating, no? Ang father ko po slowly palabas po kami, no? Nakasignal si Father. Ang ginawa po nitong nakamotor, dumiretso pa rin, no? So, ginawa ni Papa, kinabig ng konti yung manibela para hindi siya tumama, pero umabot po, mga kapatid. So, madaling salita, tinamaan po yung kotse ni Father, no? Hindi pa ako nagkakamali, yung kotse ni Father nun, yung parang yung GLI. Yung GLI na big body, na Toyota Corolla, no? So, bumangga po, no? So, pagbangga, ramdam na ramdam din namin, gumalaw po yung kotse, no? Pero alam niyo po, yung mga kotse nung araw, matitigas yung body. So, pagbangga, tumba yung mama, pero naipreno naman niya, pero umabot, mga kapatid, umabot. So, pagbaba nung mama sa motor, pinagmumura po yung father ko. Talagang naligo ng PI, no? Naligo ng PI. So, binuksan ni Father yung bintana. Sabi niya, Brad, sabi niya, dinahandahan ko na, tinuloy mo pa, ganun. Nagmura na nagmura. Sabi ni Father, okay ka lang ba? Hindi, ganun, kasalanan mo. Sabi ni Father, sige, ganito na lang, kung kasalanan ko, magpunta na lang tayo sa presinto para doon na natin pag-usapan ko. Pero syempre, alam nyo, yung mama matalino, no? Dahil alam niya siya bumangga. Tapos kotse po yung binangga niya. No? Sabi niya, binalik po niya kay Father yung salita. Mayaman ka kasi, kaya gusto mo magpunta sa presinto. Ginanon niya na yung matanda, no? Iba na. Opo, nag-iba na po yung kwento, mga kapatid, no? Hello, Sir Bogart. Sa live mo. Oo. Sa YouTube, sa Facebook. Nanonood ka na ngayon? Sa Facebook, hindi. Ngayon pala pag Punta ka sa page ko, sir. Punta ka sa page ko. Tapos, sa page, dito sa aking page. Ayan, papasampahin po natin si Bogart, no? Ilagay kita sa... Ganito di ako marunong Ayan, sir, sinend ko sa'yo yung live, tapos buksan mo. Yan. Okay. Sige. So, ang nangyari po, ganun na po ang sinabi niya. Kaya nag-aanong ka ng presinto, ganun. Kasi ganun, mahirap lang ako. Iba na po yung sinasabi, mga kapatid. Mahirap na daw siya, no? Oo. Tapos ikaw, PI pa rin ng PI. Sabi na lang ni Papa sa kanya, sige, sabi niya, kung ayaw mo magpresinto, sabi niya, dali na lang kita sa ospital, baka may tama. Hindi na, ganun. Tapos sumakay po ng motor, pinagmumura pa rin po yung father ko.
Pero si Father, kalmado lang, no? Bata pa po ako nung sabi ko pa, ginaganong ka na, ganun-ganun, dapat huwag natin paalisin. Sabi ko kasi, siya bumangga sa atin. Siya talaga may kasalanan, ako. Sabi ni Father sa akin, anak, sabi niya, yung tao siguro, ano yan, sabi niya, may problema yan, tapos ano yan, unang-una, kahit ikasuhan natin yan, sabi niya, hindi naman makakapagbayad yan, nakita mo naman yung motor, sabi niya. Oo. Tapos nakita mo yung pananamit, sabi ni Father. Hindi, ano yun, maabala tayo, maabala rin siya, sabi niya. Kasi yung mama ko parang may karga ron sa likod hindi ko alam kung ano yung nakatali doon sa motor niya, no? Ang sabi, na-assess agad ni Father sabi niya, wala ring ibabayad yan, anak, kawawa lang din yan, sabi niya. Yung gasgas na sasakyan, yung QP ng sasakyan, itutulak lang ng konti yan, ano lang yan, sabi niya. Konting ano lang yan, rabing compound yan, wala na yan, sabi ni Father. Importante, hindi siya na-disgrasya. Yun po yung sinabi ni Father, no? Hindi ko po yun makalimutan, mga kapatid. Hindi ko po makalimutan yun, yung kwento na yun, no? Totoo lang po, during that time, alam nyo, dun sa Pampanga area, maraming kaibigan si Father doon. Kumbaga sabihin na natin ang totoo, mga kapatid, may impluensya si Father, no? Nung time na yun, no? Pero we never did that. Ang sabi lang niya, anak, unawain na lang natin at yan ay kawawa rin naman. Nakitignan mo naman yung yung motor nga sobrang luma, sabi niya. Tsaka baka may problema yan, kaya mainit yung ulo. No, sometimes, mga kapatid, kung i-analyze natin, no, may mga tao ring nagbe-behave ng ganun kasi sometimes talagang totoo po. Meron ding pinagdadaanan yan. Tapos, minsan po, i-assess natin yung situation. Halimbawa po, katulad yun, tama naman yung sabi ni Father, konting UP lang yan. Tapos, no, sabi niya, rarabing compound lang yan, anak, wala na yan, sabi niya. Sabi niya, yung abala pa natin, yung abala rin niya. So, minsan po, yung, alam niyo po, yung spirit po na, alam niyo yung empathy ba? Bigay tayo ng yung, kaya nga lagi namin binabanggit ni Tads yung compassion tsaka yung empathy. Bilang tao, no? Ano lang natin, unawain natin yung kapwa natin tao. Dito nga po sa OGP, alam niyo po, alam niyo naman, madalas ako, inuulan ako ng bash, no? Kung ano-anong padalait, insulto. Nagtataka yung ibang mga member kasi sabi, sir, bakit hindi ka, binabastos ka na, hindi ka nagre-response, parang okay lang sa'yo, no? Sa kadahilanan, mga kapatid, na alam nyo, wala naman pong pupuntahan ang mga argumento, no? Wala po siyang magandang idudulot para sa atin. Tayo po ay naghahanap lamang ng kaaway, no? Opo. At we choose our battles. Yun nga yung sabi namin ni Atty. Javier Peña. No? Pag mga bagay na maliliit lang, kumbaga ego lang naman yung nasaling sa'yo, unawain natin, mga kapatid. Ako po, naging pamantayan ko sa buhay, basta po, hindi nyo ako kinakanti, no? Basta salitaan lang tayo, i-let go kita. Huwag lang po tayong umabot sa mga pisikalan at saka, alam nyo, yung talagang below the belt na yung may pakikialaman na kayo sa pamilya ko or ba. Iba na po yun, no? Pero yung mga salitaan lang sa social media, hindi po dapat pinapatulan, mga kapatid. Opo, lalo yung mga maliliit na bagay lang, wala naman pong dapat yan. Huwag na nating palakihin, no? Nasaan na kaya si Sir Bogart Tourer, no? Sir Bogart, ipindutin nyo lang po yung dyan, yung icon na dalawang tao para maka-join kayo, sir, dito sa live. Doon sa screen nyo, pwede nyo pong pindutin, Sir Bogart, no? Tawagan natin po si Sir Bogart. Sir, may icon dyan sa screen. May icon dyan na mga tao, yung parang may dalawang tao. I-ano mo lang para mag-join ka, sir. Oo. Nanonood ka live? Oo, sa baba ng nakita mo, di ba? May parang screen dyan, may makikita kang parang icon. I-click mo lang yun, makaka-join ka na. Icon. Parang may icon na maliit sa screen. Oo, yan. Oo. Nakita mo? Itong parang trope. O, tignan mo. Sige, pindutin mo. Oo.
Ayan, yan na. Naku, si Berlino Dongon daw ito, hindi. Bogart Tourer. May nakikita ka dyan sa ibaba ng screen mo, meron dyan, sir, meron dyan. Ay, sa ibaba ng screen, sir. O, meron ka, may nakita ka yung parang icon. Oo. Parang may dalawang tao, mag-ipit, click mo lang yung join live. Lumabas? Wala, sir eh. Teka po. Kasi ako marunong nito, sir eh. Di ko pa natatry ito. Oo, kaya nga. I-click mo lang siya. I-click mo para maka-join ka. Oo. So, maganda yung kwento mo kanina, nakakatuwa eh. So, yun, no? Gawin mo, sir, lumabas ka ulit sa live ko, tapos bumalik ka. Pumunta ka sa page ko mismo, sa Corexman. Exit ka sa live ko, sir. Exit ka sa live ko. Tapos balik ka, sir. Yun. Sana makapasok na si Sir Bogart, no? Mga kapatid, no? At maimbitahan natin sa ating live si Sir Bogart Tourer. Ay, nakita mo yung icon, sir? Nakita mo? Wala, sir eh. Hindi ko talaga Sa baba ng screen, may mga icon kang makikita dyan, sir, no? May makikita ka mga icon dyan. Ayan, sana makasampa ka. Ayan. Hindi kita mai-invite eh. Bakit kaya? Hindi ako makaano. Baka yung ano mo, baka naka-private ka ba? Hindi mo naka-private, no? Hindi ako naka-private, sir eh. Oo, ayaw niyan. Teka lang, ha? Ang nakaan dito na star, saka, ano ba to? Flower. Ano pa? Screenshotan mo, sir, yung screen mo para makita ko. Turuan kita. Sige, sir. So, yun. Minsan po, alam nyo, it's a matter of how we, maintindihan natin yung mga behavior ng tao sa paligid para alam po natin mag-respond, no? Opo, napakahalaga niyan, mga kapatid, na maintindihan natin yung iba't ibang behavior ng tao para po tayo ay alam natin kung paano sila i-handle, no? So, kaya nga po nung college ako, meron kaming madalas pa ulit-ulit naming seminar, yung crisis management, no? Opo. Ayan. Yan, sir. Sinito, sir, sa messenger po. Bakit wala yung wala yung Igalawin mo yung icon, sir, doon sa star, ipupunta mo sa left, ay sa right. May lalabas pang icon dyan, sir. Sige po, try ko po. O, naka-icon ka ba? Opo, sir. O yung i-scroll to the right mo yung star, may lalabas na icon dyan, sir. Subukan mo. Sige. Ako, sayang. Ay, nakita mo, may nakita kang scroll? May nakita ka, yung parang dalawang tao? Wala, sir eh. Mga emoji ang lumalabas sa sito, sir, sa messenger. Emoji? Emoji, sir eh. Bakit kaya? Teka lang, ha? Yan. So, Bakit kaya? Tapos star. wala, no? Wala na. Papunta sa left, sir. Ginalaw mo. Subukan mo pumunta sa left. Yung sagad na yun, sir, na star. Naku, wala. Di bale, anyway. Sagad. Sagad na yung star. Oh, yan. So, tignan mo yung, i-click mo yung overview, sir. Click mo yung overview. So, yun, sayang, nakasampa ka sana sa live natin, no? Sayang talaga. Anyway. Ayan, wala pa rin. So, yun, hindi makasampa si Sir Bogart. Anyway. So, yan, hindi na siya nakasampa. Alright.
So, yun. Yung response natin, kapag tayo po kasi alam natin i-evaluate yung mga kausap natin, yung mga nakakahalubilo natin sa kalsada, alam po natin kung paano tayo magre-react at paano tayo magre-response, no? Katulad po nung nangyari kay Sir Bogart, nung nakita niyang parang yung tao ay talagang arogante, talagang mayabang, sabi nga niya, hindi na po niya, no? Hindi na siya nagsalita, hindi na siya kumibo. Para hindi na po humaba, no? Sabi ko nga po doon sa comment ko doon sa live, sa vlog niya, choose to disengage. Choose not to engage, but to disengage, no? So, meaning, pag nag-disengage kayo doon sa inyong argumento, hindi na po siya hahaba. The moment po na nagsagutan kayo ng nagsagutan, no? Yung ayun tawag po nila diyan yung defensive aggression, no? Yun po yung tinatawag na defensive aggression. You are not thinking of logic anymore, no? Ang nagdadala na sa iyo ngayon ay yung galit mo, yung ano mo, yung response mo na hindi, ako tama. Mali ka. Arang ganun. So, doon na po, yung sinasabi ko kaninang hindi na po umiiral yung logic, yung intelligence. Emotion na po yun. Kasi you don't want to lose. So, ang gagamitin mo, tapang, magtatapang-tapangan ka, papakita ka na galit ka, no? Alam niyo po yung parang kwento ng peacock, no? Yung peacock po, maliit lang na ibon yun pag tinignan nyo. Pag may kaaway siya, no, yung peacock po, pinapalaki niya yung pakpak niya, no? Para takutin niya yung kalaban niya na malaki siya. Opo, lalayo ngayon yung kalaban niya kasi nakikita lumalaki siya. So, ano po niya yun? Defense mechanism yan, no, ng peacock. Ganon din po yung tao, no? So, para maandap yung kaharap niya ay papakita niya, matapang siya, magmumura siya, lalakihan niya yung boses niya. Diba? Yung iba naman kunyari may bubunutin, ayan, yung mga ganyan po, no? Sus Mario Josep, sa maraming pagkakataon po, ang dami ko nakitang ganyan, mga sa kalsado, yung kala mo talaga, no? Opo, minsan, talagang, ewan, no? Ang hirap ipaliwanag, pero, pag nandyan naman na, tatakbo na, no? Opo. So, madalas po, nang bla-bla lang, no? O, mananakot, no? Opo, kung ano-anong lalabas sa bibig. Alam nyo, mga kapatid, minsan ko na rin sinabi, no? Dati, last year, parang, mahirap po yung ganyang behavior, no? Na yung parang, as if you will really, no? Engage, no? Yung pala, ang intention mo, manakot lang, bumunot ka ng baril. Alam nyo po, itong kalsada natin, hindi nyo alam kung sino-sino ang nakakasabay natin dyan, no? Habang tayo ay nagmamaneho. Anong pong ibig natin sabihin? Bigyan ko po kayo ng isang ano. Nagmamaneho kayo sa kalsada. Gun owner kayo. And you have that behavior na parang you're willing to engage. May nakasabay kayo, no? Hindi nyo alam. Ano pala, no? Kontratista pala, kontraktor pala. No? Hindi ito yung kontraktor ng flood control, mga kapatid, ha? Opo. Ito yung mga tinatawag na birador, no? Yung mga player, sabi nga nila kung tawagin sa underground. Ito yung mga bayarang mamamatay tao. Pag nakasabay nyo sa kalsada yan, at pinormahan nyo yan ng ganyan, uunahan po kayo niyan. Bibirahin kayo niyan, no? Bibirahin kayo niyan, mga kapatid. They kill without hesitation po ang mga sanay pumatay ng tao. Opo. Cold-blooded po yan. No? Hindi po yan mangingimi. Pag nakita niyang parang na-threaten siya, babariling kayo niyan, mga kapatid. Ang nakakalungkot yan, ikaw, nananakot ka lang. Pero this guy is willing to destroy you, no? So, talo kayo dyan, mga kapatid. Kaya nga mainam, kung hindi mo talaga kayang pumutok, huwag ka magbe-behave ng ganyan, mga kapatid. Po. At alam niyo po, yung mga sanay pumatay ng tao, hindi niyo po makikita ng kaangasan ng mga yan, no? Opo. Magugulat po kayo sa mga behavior niyan kasi very ano po yan, no? Madalas po, mga softly spoken pa, mga yan. Bihira po yung mga sobrang tapang ang behavior ng mamamatay tao, mga kapatid.
most of them, they behave like a normal human being, no? At magugulat ka lang na ganun pala, no? Ganun sila. Mismo sa piitan namin, mga kapatid, marami kaming naging ganyang mga PDL. Nasa isang sulok nga lang po no? Minsan, madalas. Pero pag nalaman nyo ang kwento, kaya pala kinakatakutan ng kapwa PDL, malahaba-haba na ang listahan, mga kapatid. Nasain po ko sa Nabotas nung araw, marami kaming nakakulong na ganyan, no? Yung mga maiingay doon, sa loob ng kulungan, pag nagsalita na po itong tao na to, tumatahimik po yan, no? Opo. Opo. Meron kami nung PDL, ang kanyang alias ay si Pango, no? Si alias Pango. I will not mention the real name, pero ang pangalan niya, ang alias niya sa Kamanaba ay si alias Pango. Nakulong po yan ang matagal sa amin sa Manila City Jail, no? Ay, sa Nabotas City Jail. Ako rin po ang naglipat sa kanya from Nabotas City Jail to Manila City Jail, no? Ano po itong PDL na to? Talagang mahaba ang mahaba ang listahan nito, no? So, siguro yung mga daliri natin sa paa at kamay, hindi po yan sasapat pag binilang ang pinilatag na tao niyan sa kalsada, no? Hanap buhay, mga kapatid, no? Gun for hire ito, no? Alam niyo po, pag hearing niyan, madalas ako rin po ay kasama, no? Po. During that time, ako po ay nasa Intel Invest po ng Nabotas. Pag may mga high-risk escorting, pinapasama rin po ako ng dati kong warden, si retired jail superintendent, senior superintendent na po pala. Glenford Valdepeñas po ang warden ko nung time na yun. Major pa lang po siya nung sa Nabotas. Siya ang warden namin. Dumating nga po sa punto nung nag-hearing yung tao na yan. Alam niyo po yung witness, nung pinapaturo na siya. Hindi na po maituro ng witness itong PDL namin na to sa takot, mga kapatid. Sa takot po sa kanya. Nanginginig po yung witness. So, madaling salita po, parang na-dismiss yung kaso niya sa Nabotas. Kaya po, after ng kaso niya sa Nabotas, kasama ko po yung 2 antigong sarhento ng BJMP. 3 po kami ang naglipat sa kanya sa Manila City Jail, no? During that time, madaling araw po yan nung biniyahe namin sa Manila City Jail kasi may tendency pong balikan nung pamilya ng napatay niya po. Pero alam niyo po, yung behavior nitong PDL na to, hindi niyo po makikita ng kaangasan, no? Hindi po niyo nakikitang nagmumura, no? Pero nung una pa lang po, napansin ko na yan, pag medyo, pag-duty ako at medyo, papasok po ako sa loob At sisitahin ko yung mga PDL. Magsasalita lang yan, tama na yan kusa, nakakahiya sa empleyado. Sabi. Titigil yan. Kasi minsan kahit sinisita mo na yan, nagtatalo pa sa harapan ng BJMP yan. Kaya nga nung araw, pag ganun po ang ginagawa ko nung araw, pag talagang ayaw makinig, ay matigas ang ulo, ginagawa ko po yan, yung parang sa eskwelahan nung araw. Ano ba yung parusa ko dati, ang tawag ko, Guardia Civil. Maghapon po yun, may hawak po na walis. Tapos pinasusuot ko nung hindi naman po ginagamit na arinola, yung parang arinola na nilalagay ko sa ulo yun. Ang tawag nila, Guardia Civil ang tawag ko nun. Tatawanan ng kapwa preso yun. No? Ayaw nila tinatawanan sila, mga kapatid. Yung ginagawa kong punishment pinsan, kinikengkoy ko na lang. No? Opo. Kasi alam niyo po, yung mga yan, sanay na sa bugbugan yan, mga kapatid. Tatanggapin lang ng katawan nila yan. Pero yung pamamahiyang ganon, yung ganong parang seminaryong parusa, ayaw nila yun, napapahiya sila, mga kapatid. Pero yung mga takal-takal niyan, tinatanggap lang nila yan. Minsan pinapalo yan, nag-iinarte lang yan, pero kayang-kaya ng katawan nila yan, mga kapatid. No? So yun, wag po natin yung behavior ng tao porket nakita natin parang ang bait-bait, ganun-ganunin natin. No? Delikado po yan, mga kapatid. Kapag na-trigger po yan, hindi natin alam kung anong mangyayari sa inyo, mga kapatid. No? Kaya, yan, alam nyo, dito nga sa OGP itself, no? Bakit ayaw natin ng bully, no? Marami tayong nasipa dito, 2023 pa lang. Binabawal natin yung mga ganyang klaseng behavior. Kasi nga po, sabi nga natin, gun owner tayo, mga kapatid, no? Nag-away kayo sa comment section or sa GC.
nagkaroon tayo ng trade or nag-convention tayo, nag-face-to-face lecture tayo, or kaya may activity tayo, tapos may konting alak. Nung nakainom na, naalala, nag-away, nagmurahan, papare-parehas tayong libaril. So, paano kung kapwa OGP ang nagbarilan? No? Paano natin ipaliliwanag yan, mga kapatid? Kaya po yung sinasabi nilang martial law daw yung patakaran ng OGP. Ay nilalayo lang namin po kayo sa kapahamakan. Kasi kung ganun po yung behavior nyo, you don't belong to this group. No? Maghanap po kayo ng grupo na pwede yung ganyang behavior. No? Pero sa amin, as much as possible, we do not really want that kind of behavior. Kasi nga po, trouble ang mapupuntahan, mga kapatid. Trouble, no? At alam niyo po, yung mga response natin, balikan natin yung mga response na mga negative na yan, no? Actually po, mahirap yang baguhin kung ganyan na talaga tayo, no? Pero kapag tayo po, katulad dito sa OGP, maraming member dito, no? Ayan, si Julius Miguel Saludes, in-interview natin minsan yan dito sa live, inamin niya yung tanti niyang behavior. Pero nung maintindihan na niya na ano ba ang dapat response natin sa isang sitwasyon na ito, nagbago yung kanyang behavior, yung kanyang mga inaasal sa kalsada at sa pakikitungo sa kapwa. Kasi nga po, lumalalim na po ng lumalalim yung understanding natin. Oo. Pero alam niyo po, pag ang tao, tayong mga tao, ay likas na sa, kumbaga, tayo po ay lumaki na talaga na ang inaalagaan natin yung ating ego, yung ating pride. Mahirap pong baguhin yan, mga kapatid, no? Napakahirap, no? Kasi yun na po yung ano yun na po yung yun na ikaw, no? Yung ka na, no? Pero wag na po nating hintahin. Ito nga po yung sinasabi ko na bago tayo matuto, bago tayo magbago, magkaroon tayo ng turning point. May mangyari muna sa atin na kahalintulad ng mga pangyayari sa kalsada na napasubo, nag-viral sa Facebook. Alam niyo po, yung camera, cellphone camera, very powerful. Na cellphone video ka, away ka. Katulad ng insidente dati, yung dating pulis na nagkasakasa ng baril. Pati pamilya po ninyo nalalagay sa kahihiyan, no? Yung ganong behavior. Mayabang, kasi ganon-ganon, may baril. So, hindi lang po kayo ang nakakahiya dyan. Yung pati anak nyo, asawa nyo, pamilya nyo, makakaladkad po sila dahil lang dyan sa ganyang klaseng behavior ninyo. So, pangit po mga kapatid. No? Kakaroon niya ng psychological impact sa inyo at saka sa mga member ng family nyo. Kahihiyan po mga kapatid. How much more kung nabunot nyo, naiputok nyo pa. So, marami pong yung kanina, sinabi ko, yung nakaaway mo pala, player, birador pala. O disgrasya ka pa. Diba? So, yun po yung mga consequences, mga kapatid. No? Kaya, as much as possible, we really, encourage you not to engage. Choose to disengage, mga kapatid. O, medyo ayan nyo na po. Ay, alam niyo po, sa Baguio, kaya nga po ko impress po ako sa mga driver sa Baguio. Pag konting ganunan lang, ngiti pa sa'yo, gaganon yung driver sa Baguio. Pwede naman pong ganon, mga kapatid. Ganon na lang. Tayo na lang mag-sorry, no? Opo. Mahirap yan. Mahirap yung ganon, yung sinasabi namin na to. Mahirap yan kapag ang ego nyo po ay mataas. At mataas din ang tingin nyo sa sarili nyo. Mahirap pong gawin yon. Pero kung kayo po ay mag-iisip ng mas normal na umalis ako ng bahay, walang problema. Uuwi ako ng bahay, walang problema. Sasalubungin ako ng asawa at anak ko na walang problema. So, yun po siguro ang mai-share ko sa inyo, yung mindset na ganun. No? At alam niyo po, kaya nga po minsan ako, gusto ko talaga rin tinted yung kotse para hindi ka rin niya nakikita kasi pag hindi ka nakikita, minumura ka, okay lang din. Diba? Hindi ka naman nagbukas ng bintana, wag na po kayo magbubukas ng bintana as much as possible. Kasi pag binuksan niyo yung bintana, lalong mag-escalate, di ba?
Lalong, tapos na-touch na rin talaga yung ego mo, hindi, may problema ka rin, no? Nag-away kayo ng asawa mo, paglabas mo, nag-drive ka ng kotse o ng motor mo, tapos may nakasagupa ka na ganun din, may init din ang ulo siya, mayroon din siyang problema. Magbangga na kayo ngayon, no? Pero wala talaga kayong away, di nga kayo magkakilala eh, mga kapatid, no? Tapos dahil lang may pares kayong pinagdadaan, nagsalpukan na kayo doon sa kalsada. So yun yung trigger point na sinasabi natin, no? Yung mga yung pinag-usapan namin dati nung psychology expert from US, yung Russian-American na si Sir Vladimir, si Sir Vlad, no? So yun na yung trigger point, no? Doon ka pumutok, doon ka sumabog. So talo, parehas, no? Talo, parehas. Ang dami pong kwento rito sa atin, ano, na nangyari, yung mga membro natin. Ang isa pa nga pong hindi ko makalimutan, yung isa nating PA, no? Share ko ulit, mga kapatid, para doon sa mga bago. Itong PA natin, may kapitbahay, na mga nakakainuman niya, no? Pero later on, may isa siyang kapitbahay doon na parang dumidistansya sa kanya, no? At nakakarinig siya ng mga salita laban sa kanya, kesyo mayabang daw siya, kasi di baril siya. Alam niyo naman po yung mga PA, kasi talaga may baril yan dahil bodyguard, no? Pero yun na nga po yung sinasabi ko, mga kapatid. Sabi ko nga sa mga member natin, minsan maganda din na low profile lang tayo. Kasi minsan po yung nagiinuman, pinapakita baril. Yung iba po dyan, nayayabangan na sa atin, no? Hindi natin alam. At alam niyo po, sabi ko rin po nga, madalas po sinasabi namin, marami pong tao na gustong magbaril, pero hindi sila makapag-acquire ng baril, no? Alam niyo po, bihira po yung lalaking hindi mahilig sa baril, no? Bihirang-bihira yan. Pero usually, pag lalaki, gusto baril, no? Po. May mga tao po na, siyempre, wala silang baril, tapos pakikita mo sila ng baril. Nagkakaroon po talaga ng pagkaingit yan, mga kapatid, no? Tapos, yayabangan mo pa. Pare, ito yung isang baril ko, ganito yan. Ito yan, ganda yan. So, deep inside, alam nyo, nayayabangan na sa inyo. Kaya nga po, minsan, sabi ko sa mga member, lalo po pag inuman, wag na po kayong magpapakita ng baril, maglalabas. Kung hindi naman kailangan, di ba? Minsan po, maganda nga po yung alam na wala na lang tayong baril, no? Opo. Para walang kainggitan, mga kapatid. So, itong member nating PA, sabi niya, nagulat na lang daw siya, parang dumidistansya na. Minsan, niyayaya daw niyang uminom. Ayaw nang uminom. Ayaw niyang sumasama. Tapos, ayun na, nagkikwento na po, nakarating sa kanya na sinisiraan daw siya. Allegedly, no? Kwento niya yun, mga kapatid. So, ang ginawa po niya, hindi na lang din niya pinansin daw. No? One time, bigla daw pong nagwala doon sa harap ng bahay, nakainom. Itong mama. Pinalalabas siya, may hawak daw pong patalas. So, siya po, bilang ama, padre de pamilya, natatakot siya sa safety ng kanyang mag-ina, no? Minumura, lumabas ka rito, ganito. Ilabas mo yung ano mo, gusto mo. Ganito tayo, hinahamon siya. Alam mo, that moment, mga kapatid, tumawag sa atin yung member, no? Tumawag yung member, no? During that time, naka-assign pa ako sa Manila City Jail. Tumawag, sir, sabi niya, hindi dito sa labas yung tao. May patalim, ganun-ganun, hinahamon po ako. Ganun-ganun. Sabi ko, sir, ganito na lang gawin mo. Kung mayroong opening man lang dyan ka ako, cellphone video mo ako. Para makita na marinig yung naghahamon siya, may dala siyang patalin, makita sa video ako. Pero wag na wag po kayong lalabas. Di habang nag-usap kami, umalabog po, no? Ang ginawa po dun sa motor niya, tinumba. Para siguro i-trigger siya lalong lumabas. Sir, tinumba na po yung motor ko. Sabi ko, sir, wag na wag po kayong lalabas. Gawin niyo po yung pintuan ng bahay, harangan niyo ng upuan or bagay na harang. No? Basta wag po kayong lalabas ka. Hayaan niyo po kung sirain niya yung motor. Basta wag po kayong lalabas. Ang ginawa po nung nilagyan po niya na harang, sabi ko, pag pinorse entry niya yan, at pumasok siya dyan, nagpilit siyang pasake, wasakin niya yung pintuan, nandun ang pamilya mo, that is the time, pwede ka na pong umengage ka. Pag talagang malalagay na kayo sa alanganin.
Bakit mo nilagyan ng harang yung pinto? Ibig sabihin talaga niya, you're protecting your house, your household, yung family mo na. Huwag siya maka-entry. Pero pag winasak niya ang pintuan at pumasok talaga siya po, ibang usapan na yan, mga kapatid. Ibang usapan na po yan. No? Sabi ko yung motor, sir, hayaan mo lang. Pag umalis yan, tumawag ka ng kako sa may 911 po kasi naman tayo nung time na yun. Sabi ko, tumawag ka, may re-responde dyan. Kasuhan mo na lang. Malicious mischief yun kasi property mo sinira niya. Pag nawala na lasing niyan, matatauhan yan, sir kako. At makikipag-areglo yan. Bayad yan kasi sinira yung motor mo. So, ganun po ang ginawa ng member natin hanggang sa nung maramdaman na nung nagwawala sa labas na may parating na pong pulis, tumakbo. So, punta ng presinto po. Tapos, ebidensya, sinagsasaksak po yung upuan ng kanyang katulad ng motor ni Admin AJ, Aerox. Ewan ko ba diyang Aerox na yan, kung hindi saksakin niya, wasakin, sinusunog, Hindi, biro lang Admin AJ, So, yun po ang nangyari, no? Sa madaling salita po, ganun din ang kinalabasan. Nagbayad na lang itong areglo sila. Areglo sila. Sabi ko doon sa member, kung hindi nyo po bahay yan, lumipat na po kayo ng bahay. Kasi baka maulit pa. Bumaba pa yan. Ibahin natin yung sitwasyon. Nilabas po niya yun, binaril niya. No? Sige, sabihin na po natin na self-defense. Sige, sabihin na natin self-defense. Lumabas. No? Napatay niya yung tao. Isipin niyo po, itong PA natin na kasamahan ay siya lang ang naghahanap buhay, yung asawa niya nasa bahay lang. So, pag nakulong, magpapiyansa, sasampa kaso, korte, gastos, abala, at nakapatay ka pa ng tao. Manalo ka sa kaso, liliit ang mundo mo kasi may kamag-anak, may pamilya yung napatay. Pwedeng manalo sa kaso. Pero yung abala, yung gastos, yung tuloy-tuloy na pag-aalala mo na pwede kang balikan ng pamilya ng napatay mo. Marami pong consequences. Kaya nga sabi namin, mga kapatid, we will use only our firearm when it is extremely necessary, mga kapatid. Sabi nung ibang tao, tinuturuan lang kayo ng Wanggang Pilipinas na madisgrasya. Hihintayin mo pang ganun, hindi mauna ka na. Pag nauna po kayo, wala nang self-defense. Wala na po. Kaya dapat po, marunong tayo sa yung tinuturo natin ditong assess and evaluate. Tignan nyo pong mabuti muna yung situation before you decide to engage. Ayan nyo po, pag may opisina naman na tayo, we cannot share all the stories here sa live, no? Pero pag may opisina na tayo, at maayos na natin itong SEC natin, isi-share namin yung mga dapat po na ninyong matutunan bilang mga member ng One Gun Pilipinas. Kaya nga po tayo, may legal team ang One Gun Pilipinas. Ayan, nadagdag pa ang attorney Peña sa ating pool of legal natin, no? Professionals, mga abogado natin sa One Gun Pilipinas. Kaya po, mainam po na tayo ay hindi tayo laging fighting mood. No? We are ready. No? We are calm but ready. Sabi nga, kalmado tayo pero handa tayo. Po. Lamang po yung kalmado kasi yung kalmado, alam niya po ang gagawin. No? Ayun na, sir. Yes, sir. Oo nga, sir. Nanonood na si Sir Bogart. No? Hindi niya daw alam lang yung pag-join, no? Engage. Choose to disengage, not to engage, mga kapatid. Katulad po yung kwento ng PA natin, no? Magkahalintulad na kwento yan. Ganon din, PA din yun, no? Yun naman po, ganon din. Inaaway din siya, nakainom. Halos magkaparehas eh. Isa tayong member, no? PA din. Ganyan din. Opo.
somewhere in here in Quezon City rin, medyo yung tinitira nila, medyo rin, depressed area. Ganon din yung kwento. Yun talaga, hinahamon din siya. Yun naman, itak naman, hindi naman yung kutsilyo lang, itak din. Oh. Ganon ang kwento, parehas lang din halos. Kaya nagtataka nga ako, sabi ko, bakit itong mga PA natin madalas na ganyan, no? Opo. Kasi nga po, minsan itong mga PA natin, ano yan, medyo, alam nyo, syempre may baril, nagkikwento-kwento yan, tungkol sa mga trabaho nila, bodyguard. Nayayabangan, no? Kaya nga po, iba nating member dito na PA, sinasabihan ko na as much as possible po, maganda, kwento nyo sa mga kakilala nyo, security guard lang kayo sa ganyan, sa parking area, or sa ganito. Kasi minsan yung mga stories na yan, ano yan parang, alam nyo, yung kwentuhan kasi sa inuman, ano yan payabangan yan madalas, no? Ako po nung araw, nung umiinom kasi po ako nung araw. Natuto rin na tayong uminom, no? Madalas po ang kwentuhan namin ng mga barkada, joke, no? Opo, yung mga kwentong barbero, yung mga katatawanan, mga kapatid. Kasi nung bata ko, meron kaming green book nung araw, mayroon akong green book nun. Ang kapal na libro nun, puro joke, no? Puro joke lang kami, mga kapatid. Hindi kami nagkikwentuhan ng mga pamatsyuhan. Kaya mabilis mawala yung lasing namin kasi tawa kami ng tawa, no? Pero pag sa inuman po, nagkwentuhan na tayo ng ganyan. Ano ako, ganito ako, ganyan ako. Wala na. Madalas po yan. Mayroon diyang isa, dalawa na mayayabangan na sa'yo. Lalo pag nasapawan mo na sa kwentuhan, no? Not unless kung yung mga kainuman mo, mga close friend mo talaga, no, mga kapatid. Pero mostly po kasi yung mga dayong inuman, ganyan, prone yan sa sa ganyan, yung may mayayabangan sa'yo. Meron dyan na susundan ka na lang doon sa likod, saksakin ka na lang, no? So, as much as possible po, ayun na nga po, kaya nga dito sa OGP, last time may kwento tayo niyan, minasama pa po ang inyong lingkod, no? Sa isang traed, pag-advisean ko lang yung mga kasama natin na hanggat maaari, pag galing ng firing range, huwag tayong uminom sa mga bahay aliwan, sa mga beer house, kasi may dala tayong baril. Bandang huli po, ang sabi, pati reliyon ko, dinamay, sabi do. Kasi Iglesia ni Cristo yan, kaya ganun dinadamay niya pa tayo sa reliyon niya. Sabi pa raw nung isa, kasi yan si Corexman, ano yan ganun yan kasi ganun. Hindi naman siya bumibili ng alak natin, pati bisyo natin, pinakikialaman ko daw. No? Ako po'y pagpapayo lang, mga kapatid. Pagpapayo lang kung kayo po ay makikinig o hindi. No? Kasi nga po, maski po kaming mga leya, mga military, nasa law enforcement, marami pong kwento sa beer house na nangyari yung ganyan. No? Mismo kabatch ko po sa BJMP sa Taguig, namatay yan sa beer house, sa Taguig, sa Lower Bikutan. Saan po? Sa beer house. Gabats ko sa BJMP. No? Kami po ay leya na. Kami po ay may training na. No? Supposedly, hindi kami dapat ma-involve sa ganyan, mga kapatid, dahil yung disiplina dapat. Pero tag nakakainom na po ng alak, wala na rin po nawawala na rin. Diba? May training na po yan, leya na yan, military na yan. Pag nakakainom ng alak, nawawala sa ayos, mga kapatid. So, leya ka man o civilian ka, military ka, malaki po yung tendency na mapatrobol tayo sa mga bahay aliwan. Ang mahirap nga po, may baril pa tayo, mga kapatid. Hindi sir, iniiwan naman namin sa kotse. Pag kayo po napaaway na at kayo ay naagrabyado na sa suntukan, ang tendency niyan, kukunin mo yung baril mo ron sa kotse. No? Dahil nabugbog ka na, putok-putok na yung uso mo, tapos napahiya ka na sa mga tao. So you will try to save your face. Kunin mo yung baril mo ngayon. Nakainom ka You cannot think really, yung mas think clearly, sabi nga. Ang tendency mo, gumanti ka dahil naagrabyado ka na. May baril ka, mga kapatid. Kahit lagay mo pa sa kotse. Merong isang law enforcement officer. I think nangyari ito 2 years ago. May mga criminology na intern dun sa kanilang station. No?
Eh, alam niyo po, ngayon, uso na ngayon yung mga criminology na nag-i-intern sa Bureau of Fire, sa PNP, sa BJMP, mga criminology intern. Ngayon, itong organic member nitong law enforcement agency na ito, hindi ko nababanggitin kung anong ahensya po. Naging barkada niya itong mga intern. After ng duty, nag-iinuman sila, no? Ngayon, itong Leia na ito, itong organic member po ito na personnel na Leia na ito, sinama niya sa beer house itong mga criminology student, nag-inuman sila. Pagdating po dun sa beer house, itong isang criminology student, may nakaaway dun sa kabilang lamesa, mga kapatid. Nagkahamunan po, no? Pagkatapos ng hamunan, sabi ng mga kabilang lamesa, doon na tayo sa labas, suntukan tayo. O de, lumabas po, suntukan sila. Nung nagrabyado na po yung isa, sumali isa, dumami na po. Hindi nila alam itong law enforcement officer na to at saka itong mga criminology na mas marami pala yung mga magkakasama ron sa loob ng beer house. So, anong nangyari po? Kinuyog sila ngayon. Ang ginawa po nitong Leia, itong organic member nitong law enforcement agency na to, kinuha niya yung baril niya ron sa Honda niya, sa kotse niya. So, hindi naman siya, ang intention po niya, hindi barilin yung bumaril ng tao. Para lang po pumulas, nag-warning shot po siya. Pag warning shot po niya sa baba, bang! Doon po sa gilid ng kalye, may natutulog po lasing. No? Ang nangyari po, yung balang pinaputok niya doon sa semento, pumunta po doon sa ulo ng lasing. So yung lasing po na natutulog, hindi na po nagising, mga kapatid. Yun na po yung huli niyang pagtulog. Hindi na siya magigising, mga kapatid. Patay po yung lasing na natutulog doon sa kanto. Dahil yung warning shot po nitong law enforcement agent na to, tumalbog po doon sa ulo ng natutulog din na lasing. So yun na rin ang huli niyang pagkalasing, mga kapatid, at huli niyang tulog. Kaso, mga kapatid. Tignan nyo to ha, wala nang intensyon mamaril ng tao. Nag-warning shot na lang. Kaaba-aba yung lasing. No? Huling lasing na niya yun, huling tulog niya na yun, hindi na siya magigising. Yun po, yun nangyari sa kwento na yun. Hindi ako magkamali, parang 2023 yata yun, kwento na to. Marami pong ganyang insidente. Kaya po ako, nung sinabihan ko itong mga member natin na ito, kinasama ng loob nila, sabi ko, wala tayong magagawa. Kasi gumawa po sila ng hiwalay na GC, doon nila ako pinag-usapan. Yun po ay, alam niyo po mga kapatid, hindi po pagdidikta ang pagpapaalala. No? Sabi nga po ng father ko, nung bata-bata pa ako, sabi niya, anak, sabi niya, matuwa ka pag may taong sinisita ka at pinagsasabihan ka, lalo't hindi mo ka mag-anak. Ibig sabihin yung taong yun ay may malasakit sa'yo. Pero pag yung tao gumagawa ka na ng mali, pumapalakpak at tumatawa pa, hindi ka mahal nun. Sabi niya, ibig sabihin niya gusto ka niyang mapahamak. Pero pag ang tao daw ay may malasakit, pagsasabihan ka, sisitahin ka. At magpasalamat ka, lalo pag hindi mo ka mag-anak. Dito po sa OGP, mga kapatid, lahat po ng mga pagtuturo natin dito, ay pag-iwas po kayo, maiiwas kayo sa mga bagay na hindi maganda. No? So, hindi po namin sinasaklawan yung desisyon nyo. Pinapakita lang namin sa inyo yung mga consequences. So, decide or not to decide. Okay, no? Engage or disengage. No? Pero sa huli, kayo pa rin po yun. No? Hindi po yun pagdidikta, mga kapatid. Ang itan po ay pagpapaalala. Sabi nga natin, ang pagpapaalala ay pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi po namin ikatutuwa, mga kapatid, na isang araw, kakailangan natin ng serbisyo ni Atty. Peña, ni Atty. Descalar, kasi nalagay kayo sa alanganing situation. Prevention is better than the cure, mga kapatid. Maganda na lang itong mga baril natin, gamitin na lang natin sa blinking sa firing range, sa competition. Mas okay pa siguro, no? Kasi malagay talaga tayo sa sitwasyon na mahirap labasan. I hope, mga kapatid, you get the point, no? Sana po nakukuha niyo yung punto.
masarap pong mabuhay na ano, no, yung normal. Walang kaaway, may walang iniilagan. Kaya ako po, alam niyo ako mismo personally, no? Ako po. Kaya minsan nagtataka yung mga member, magkakasama kami, kahit leya ako, wala akong dalang baril. Opo. Opo, minsan hindi po ako nagdadala ng baril. No? Dahil, sabi ko, minsan, hindi naman ako duty. Pangalawa, wala naman akong kaaway. Wala naman akong inaway. Wala naman akong inagawan ng asawa. Wala naman akong hindi ko naman pinakialaman yung girlfriend ng kapitbahay. O ng kahit sino. Wala naman tayong inutangan na hindi binayaran. No? Wala naman tayong winalang iya. No? Wala tayong nilait. Wala tayong inapi. No? So, why will I worry? No? At sabi ko nga, iingatan tayo ng Panginoong Diyos. Kung meron mang nagtatangka sa buhay natin, dadaan tayo sa harapan nila na hindi nila tayo nakikita. Bubulagin sila ng Panginoong Diyos. So, yan po yung paniniwala ko. No? Hindi iaadya ng Panginoong Diyos na ikaw ay malagay sa alanganin, mapahamak, kung ikaw naman ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa mo tao. Yun po yung paniniwala ko. I don't know kung ganun din yung paniniwala ninyo. No? Pero sa totoo lang, sa panahon ngayon talaga, ako ay advise, kung kaya naman mag-permit to carry, mag-carry pa rin. Kasi iba na po yung sitwasyon talaga. No? Iba na po. Nakikita nyo naman, nung nakaraan, inagawan ng cellphone. Diba? Yung rider, cellphone lang, nung hindi binigay, binaril, mga kapatid. No? Kaya nga sabi ko sa mga member, pag ganyan, ibigay na po ninyo kahit yung wallet nyo, iabot nyo na. Kaysa po ma-engage pa kayo, mapasubo pa kayo. Diba? Gamit lang naman yan, pera lang yan, wallet lang yan, cellphone lang yan. Kasi minsan po, ito, sabihin ko sa inyo totoo, mahirap din kung kahit may baril engage kayo. Kasi sabi nga natin, headhunter never walk alone, no? Kaya nga, assess and evaluate. I-evaluate natin, no? Teka lang, bubunot ako rito. Alanganin. Buti sana kung may dingding sa likod. Kita mo yung 180 degrees mo, di ba? Yung situational awareness na sinasabi natin. Kaya nga po, sabi nga natin, headhunter never walk alone, no? Akala mo, ito lang yung magkasamang i-engage mo. Sa likod mo pala, meron. Kunyari, naglalakad-lakad lang doon, nagse-cellphone o naninigarilyo. Kasamahan pala nila, yun pala babaril sa'yo. So, hindi po parang pelikula yung, yung sitwasyon natin, yung tunay na buhay. Magkaiba yan, mga kapatid. At ang kriminal, laging yan, na nakalamang lagi ang posisyon yan sa atin. Kasi they are always prepared. Handa rin sila eh. So, dapat po, ang situational awareness natin, mas mataas kaysa sa kanila. So, ganun yun, mga kapatid, no? Sana po, nagkakaintindihan tayo. Yan, batiin natin si Sir Moises Rigor, no? Si Sir Michael Canelas, good evening po. Si EJ Garcia, Toros Porjas, Francis Bangayan, RC Babaw, magandang gabi po, no? Ayan, at si Sir Tolen, no? Si Sir Bong Sumalyo Bingko. Evelyn Santiago, ma'am, good evening po. Sir Emerson San Juan. Si Sir Botching ayan, si Sir Botching Macalms. Pasensya na kayo, sir, hindi ko pa kayo na-accept sa OGP, no? Ito po si Sir Botching Macalms. Nakita yan sa kabilang Facebook group na nagko-comment, no? Actually, sir, you don't need to, kahit din nyo kami ipagtanggol, mga kapatid. Si Sir Botching Macalms to, no? Ayan, nanonood sa atin, yung nag-e-engage dun sa kabila. Actually, sir, we advise, no, Sir Botching Macalms, na wag na po kayong mag-engage doon sa mga gun group, sa mga page na ganyan, na puro toxic. Ano po yun, magsasayang lang po kayo ng, Sir Botching Macalms, ng oras sa mga ganong engagement. Wala pong dapat ipaliwanag ang OGP at ang inyong lingkod sa mga taong ganon, no? Sa mga taong tumutuligsa sa OGP, mga kapatid. Kasi ang mga member naman po ang rito, ang nakakaalam
kung ano bang meron ng OGP at kung sino po ang inyong lingkod, si Corexman, kung anong ginagawa natin sa grupo. So yung mga wala po sa loob ng OGP, pabayaan na lang po ninyo magsalita yan. At hindi naman po yan, hindi tayo hindi naman tayo dapat magpa-apekto kasi itong grupo natin, alam naman natin kung ano tayo, mga kapatid. No? Sir Boching Macalms, no? Sana po hayaan na lang po ninyo kahit kung anong sabihin nila. Sabi ko nga po lagi, words are not enough. Result does, no? Yung dapat ang magsalita, yung resulta, yung produkto ng ating ginagawa. Pero kung puro daldalan lang sa social media, wala namang nakikitang produkto, output, resulta, baliwala po yung words, mga kapatid, no? Kaya ako, I don't really engage yung mga, kaya yan din po ang payo namin sa mga member. Wala pong tayong dapat ipaliwanag sa mga taong hindi naman parte ng OGP. Kami po ni Admin AJ, answerable kami sa mga member, sa mga nasa loob ng OGP. Pero sa mga taong wala po sa OGP, wala po tayong kinalaman sa kanila, no? Kumbaga, kung ano man yung nila, that is none of our business, mga kapatid. Ang focus natin yung ating programa, yung ating miyembro, mapabuti ang bawat isa, mailagay sa tamang kaisipan, ma-training kayo ng maayos. Alam niyo po itong RSO GSI, no? Actually, I don't really want to get this training already, no? Hindi ko po na mag-training pa sa RSO GSI. Kanya lang, nakita ko po kasi yung value nito. Para po matuldo ka na yung sinasabing hindi ako certified instructor, no? Matuldo ka na, tutuldukan natin yan. Kasi nang unang pinakuha ko po ng RSO GSI si Admin AJ, no? Po, dahil si Admin AJ talaga ay gusto ko pong ma-develop yung teaching skill ni Admin AJ. Unang-una po, ang profession kasi ni Admin AJ sa kaalaman ng lahat, education po yan. So, alam niyo po, pag sinabing education, dapat talagang nagtuturo, no? Opo. At maganda po na katulad namin, ako, naisip ko rin nga po, sige kako mag-RSO GSI na lang din ako, sana pumasa nga tayo, no? Ako po ay sasalang sa 24, no? Kasama si Attorney Javier Peña at si Sir Joel Barameda ng One Gun Pilipinas NCR, no? Luluwas pa ang Attorney Javier Peña from Cebu, nag-aeroplano yan, pupunta yan dito sa NCR para lang po makapag-undergo ng RSO GSI training for 2 days, no? So yan, samantalahin natin, makakapag-live pa kami sa gabi, pwede kami mag-live dalawa at makasama natin, makapagtanong kayo, no? So kaya po, sabi ko siguro it's time for me to mag-RSO GSI. At sana pumasa ako, no? Opo, kasi maraming bumabagsak diyan sa RSO GSI, hindi po yan biro, no? Kahit mga shooter po, nagpe-fail dyan sa exam. Anyway, so, good luck sa atin. At sana sa mga kasama ko sa RSO GSI, sana pumasa tayo. So, yun. Ang hangad natin sa mga miyembro ng OGP ay maging maayos tayo. Hindi lang bilang gun owner, bilang isang maayos at law-abiding citizen ang bawat One Gun Pilipinas member. Tayo ay susunod sa batas at tayo ay papasako dun sa ating pamahalaan kung ano po yung dapat na ikinikilos ng isang mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa kanyang bayan at kapwa-tao. Yun po ang gusto natin sa One Gun Pilipinas. Kaya nga ang sigaw natin for la patria, no? Para sa bayan, no? Nationalism, mga kapatid, napakahalaga. Pag may nationalismo kasi tayo, mahal natin ang bansa natin, mahal din natin ang kapwa Pilipino. So pag puro pagmamahal ang nasa puso natin, baka yung galit tsaka mga puot na yan, mga kapatid, mabawas-bawasan, no? At maalis tayo sa estado ng pagiging mayabang, arugante, no? Yan po yung yun po yung essence ng ating ginagawa. At sana po, mga kapatid, bilang kapatid namin sa OGP, sana po na-absorb ninyo yung ating mga katuruan. Hindi po ito para sa amin, mga kapatid. Para sa inyo to at para sa pamilya nyo. Pag kayo po ay nalayo sa mga bagay na pwedeng ikapahamak ninyo dahil sa maling paggamit ng baril, mga kapatid.
Wala pong mawawala sa mga taong nagbabapakumbaba, nagbababa ng ego. Walang mawawala sa mga taong umuunawa. Bagkus, ang taong meron pong mga ganyang katangian ay nailalayo po sa kapahamakan. No? At again, maraming salamat po pala. Magpasalamat tayo sa ating DWDD AFP Radio, kay Sir Nick Lipana Echevarria, sa kanyang programa sa Pulso at Balita tuwing umaga. No? Si Sir Nick Lipana Echevarria po ay kasamahan din natin sa One Gun Pilipinas. No? At salamat ang marami, sir, at iniulat ninyo yung ating accomplishment sa Cebu, yung ating hatid kalinga sa pangunguna ng Atty. Javier Peña, ng Sir Spike Morales, ng Team Cats, no? Magkakasama niyan sila sa Cebu. Ganun din po yung Favor Church at kasama po yung Victorious Life Church at saka yung Zero Tactical Group ni Atty. Peña at yung kanyang bagong firing range. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo, no? In advance, sa awa at ano ng Panginoong Diyos, baka magkaroon na tayo ng home range sa Cebu sa tulong din ng Atty. Javier Peña, mga kapatid. At we're planning na yung ating TRAED program ay ituro doon sa kanilang firing range. Kaya pag nag-full blast na po ang TRAED sa Cebu, no, ituturo yan ng Atty. Javier Peña doon sa mga taga Cebu natin na mga member at yung mga papasok sa Cebu na member sa One Gun Pilipinas. So magandang balita yan, mga kapatid, no? Magandang balita po yan. At again, Team Cebu, Favor Church, Victorious Life Church, maraming salamat po sa pakikisa at pagtulong sa One Gun Pilipinas na maisakatuparan po ang ating hatid kalinga sa mga earthquake victim dyan po sa Cebu. Lalong-lalo na po yung mga pinahatigaran natin ng tulong sa Barangay Udlot at Barangay Poblasyon, Bogo City, Cebu. 350 families, mga kapatid, ang nakinabang dun sa ating mga pagtutulungan, no? Sa ating donasyon, mga relief goods natin, 350 families po ang inabot. Again, sa tulong po ng ating mga partner, kasama po itong Victorious Life Church at itong Favor Church, no? At kami po ay magko-courtesy call siguro ni Admin AJ dito sa Favor Church na nakabase rito sa NCR para magpasalamat. Ating ang opisina nila ay nasa Pasig, no? Next week, hopefully, makapag-courtesy call po kami sa mga pastor doon at magpapasalamat tayo ng personal, no? Ayan po, nakikita ninyo, marami nang tumutulong sa OGP. Dahil sa ating mga ginagawa ay maraming tao ang sumusuporta na sa atin. Again, maraming salamat po sa AFP Radio, kay Sir Nick Lipana Echevarria, sa Pulso at Balita tuwing umaga. Antabayanan natin yan, mga kapatid. At maganda yung kanilang news nila dahil halos walang komersyal, sabi nga. Purong balita, no? Boses ng Kawal Pilipino, AFP Radio po. Pulso at Balita. Yan po ay nagsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga po ang kanilang programa. So again, magandang gabi po. Maraming salamat sa mga nanood at hindi natin napaakyat ang Sir Bogart Tourer, no, para ma-share sana yung kanyang kwento. At any rate, maraming salamat po at sana ang live natin na ito ay nakapaghatid man lang sa inyo ng magandang katuruan ngayong gabi. At yun lamang po, One Gun Pilipinas, together we grow, together we care, mga kapatid. Mag-ingat palagi. To God be all the glory. Purihan ang Panginoong Diyos.